Savior and King, when peace sweetly came to my heart. Troubles all fled away, and my night turned to day. Blessed Jesus, how glorious thou art. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whispers oh so kind. I will never leave thee, Jesus is mine. Third verse. This treasure I have in a temple of clay, while here in its footstool I roam. But it's coming today, be some glorious day, over there to my heavenly home. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whispers oh so kind. I will never leave thee, Jesus is mine. Salamat po, ang Diyos po ay hindi nang iiwan. Ano po? Kaya yung pangako ng Diyos kay Tate Ersing, the moment tinanggap po ng Tate Ersing ang Panginoong Jesucristo, ay nandun po, sila po ay magkasama na doon po sa kabilang buhay. Ano po, kasabi ng may pag-aaral, to be absent from the body is to be present with the Lord. The next po, awitin po natin, ito pong Sweet By and By. Isang araw po ay magkakaroon po ng grand reunion ang mga mananampalataya at yan po ay doon sa presensya po ng Diyos. Awitin natin, Sweet By and By. 2:45 po, there's a light po naman ang pamangkin. Kaya po, alam niyo po kahit po meron po heartache, ay there is hope even in the midst of heartache. Kasi po may Diyos na pag-asa at tagumpay. Awitin natin, Sweet By and By or There's a Land, 2:45. Verse 1. There's a land that is fairer than day, and by faith we can see it afar, for the Father waits over the way to prepare us a place in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore.
and the blessings that follow are there. In the sweet by and by, we shall meet on a beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on a beautiful shore. Salamat po sa Panginoon. At sa bahagi pong ito ay hiling ko po, baka po may gusto pong magsalita. Biha po ng wala sa family po, ng Ate Rosie. Baka po may gusto po. Yun. Sige po, si Sister Angeline po, talibon sa anak ng Ate Rosie. Po sa inyong lahat. Ako po si Angeline po. Gustong anak po ni Tatay Arsa. Papasalamat po ako at ang aking pong pamilya sa mga nakaramay po at nagkahatid po ng pagmamahal sa aking tatay. Sana po, kagaya po ng magiging pag-alaala ako sa aking ama hanggang sa hindi ng aking buhay. Nawa po ay matandaan na rin po si tatay bilang isang mabuting tao na po mapagbirong kapitbahay, mapagbirong tiyuhin, at hindi na po makakabain. Pero maraming salamat po sa lahat sa inyo po na nagpapahatid po ng pagmamahal sa amin. At in behalf of tatay po, papasalamat ko na rin po lahat po ng mga naging parte po ng kanyang buhay. Kanya po mga kapatid, mga pamangkin po, mga kapitbahay po dito, mga ka-churchmate po na naging kasiyahan po ng kanyang buhay. Maraming salamat po. Salamat po. Hindi po sa Diyos pa rin po ang papuri. At hindi tingnan, hindi naman po tayo karapat-dapat na kahit anong bagay na magmumula sa Diyos. Pero yung pong ating pong naranasan ay pagkakataon upang makita yung kabutihan po ng Diyos. Sige po, tayo po ay mag-aaral ng kaunti. Ano po, hingi ko po inyo pong konting pakinig. Ito mo yung pimentli lamang at alam kong napakainit po. Pero gusto pa rin po natin na kahit po sa ganito pagkakataon ay makishare ang salita po ng Diyos. Okay po, basahin ko po ang ating pong pag-aaral sa aklat po ng Korinto para magbigay po kahit pa paano po ng mensahe mula sa salita po ng Diyos na kahit po sa kamatayan ay meron pong tagumpay. Ano po, dahil sabi nga po natin, hindi po ang katapusan ay ang paglisan sa buhay nito. Bagkus pa nga, doon po sa mga mananampalataya ay meron pong nakahanda pong biyaya ang Panginoon. Kaya sabi natin sa pag-aaral kahapon, precious in the sight of God is the death of His saints. Ano po? Okay, basahin ko po ang hamon mula po sa unang Korinto, Kabanata 15, mula sa talataang 51 hanggang 58. Ito po ang ating pong mababasa. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga, hindi tayong lahat ay mga tutulog. O yung idea po diyan, pag pinag-aralan nyo yung mamamatay, physical. At ang sabi po dito, ngunit tayong lahat ay babaguhin.
Sa isang sandali, sa isang isap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na magmuli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Tatapat pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasirahan at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkagayoy mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Saan naroon o kamatayan ang iyong pagtatagumpay? Saan naroon o kamatayan ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Pero sabi po ng verse 57, datapwat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsikata. Huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Ay panalangin sa ngayon. Aming Diyos, pagpalain niyo po ang pagbabahagi. Kayo po, Panginoon, ang maluwalhati. Ang inyong pong lingkod ay isang hamak, palibang gamitin ang mga labing ito. Ito po'y magiging pagpapala sa kanila na makikinig. Ito po yung dalangin ko lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Sige po, pwede po kayong maupo kung kayo po ay may maupuan po niya. Atin pong nais ibahagi is there is victory over death. Merong tagumpay sa kabila ng may pagluluksa at kamatayan. Kasi po, pag ating titingnan po ang Biblia, ang Diyos po ay buhay at tunay. At siya'y may pangako na kanya pong inilatag sa sangkatauhan. Kaya nga po ang Kristiyana po rito, sabi ng Biblia, tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat na si Hesukristo ay naparito sa sanlibutan upang iligtas tayong mga makasalanan. Ang sabi po ng Lucas 19:10, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang nawala. At tayo po yun. Ngayon, gusto ko pong makita natin nagabagabat tayo po nasa gintong landas. Ito po kasi yung hindi natin pwedeng takasan. Death is unescapable. Hindi mo matatakasan. Death is unpredictable. Hindi mo inaasahan kung kailan. At ang matindi po dyan, mga minamahal, death is universal. Sino ka man, mamamatay po tayo. Kasi po nakatakda na po yan. Lahat may taning na. Hindi porket mas bata ka sa akin, mauna ako. At hindi rin naman pwedeng sabihin mas matanda ang iba, sila yung mauna. Ang Diyos po ang may tangan ng buhay. Kaya sabi natin, He is the author of life, auditor of life, and authority sa buhay ng bawat isa. Pero gusto ko pong makita po natin dito sa aklat po ng 1 Corinthians 15:51. Si Apostol Pablo po ay nagbibigay po ng encouragement sa kanyang mga kapwa mananampalataya na may pag-asa kahit pa tayo humaharap sa mga ganitong matinding kalungkutan. Alam niyo po ang katotohanan naman ang pinakamasakit ay yung ikaw ay mamatay. Minsan, kumbaga, pag yung nagkaroon kayo ng conflict, hindi mo makikita, matagal, pero minsan okay sa iyo na alam mong buhay naman siya. Pero kapag ang isang malapit sa iyo, very dear to your heart ay nawala, alam mo na hindi na kayo basta makikita sa buhay niya. Pero ang gusto po natin sabihin, ang katotohanan po sa mga mananampalataya, kapag po namatay, isang araw ay magkakakita-kita. Pero yan po, mga minamahal, ay isang magandang pagkakataon sa mga maliligtas, sa mga may pag-asa ng langit. Kasi pwede rin kayo magkita-kita doon naman sa dagat-dagatang apoy.
pero hindi masayang tagpuyo. Dahil ang sabi ng Biblia, sa lugar po ng impyerno, hiyawan, at doon po ay pagtangis. Hindi po sila dahil yun po'y walang hanggang kaparusahan. Kaya po atin pong patuloy na binabahagi na ang kaligtasan ay makakamit sa pamamagitan ng pagsampalataya. Sabi ng John 3:16, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, sa mga tao, na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak, ang Panginoong Jesus, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya. Yun lang po ang ninanais ng Diyos na magi mong response sa ginawa ng Diyos na kabutihan sa iyo. Ikaw ay manampalataya. Ibig sabihin, tanggapin mo ang Kristo'y namatay, inilibing at nabuhay namang muli, na yun ay sapat na para ikaw ay tanggapin sa langit na bayan. No one can be saved by church membership. Hindi ka maliligtas ng pagiging kaani. It is not by creed o batas na inutos ng iglesia. It is not by conduct, kahit pa ikaw ang pinakamabuti sa inyo. You have good moral. Meron kang right conduct. Pero ang katotohanan, lahat po tayo supply kapag ang panukat ng Diyos ang ginamit sa atin. For all have sinned and come short of the glory of God, according to Romans 3:23. Wala pong masamang magpakabuti. Pero hindi mo siya pwedeng iaro sa Diyos para tanggapin. Sapagkat sapat ang ginawa ng Kristo sa krus ng Kalbaryo upang bayaran ang kasalanan ng sanlibutan. According to Hebrews 9:22, without the shedding of the blood of Christ, there will be no remission. Wala pong kapatawaran. No one be forgiven malibang siya'y tumanggap ng kapatawaran mula sa Diyos. Kaya po sa ating kalagitnaan, ang aming pong desire ay kayo po ay manampalataya at maligtas. Hindi po namin po dito inaani ang sekta o relihiyon. Hindi po makakapagligtas. Ako po ay Baptist pastor, pero hindi po makakapagligtas ang pagiging kaanib sa Baptist. Kahit pa kayo magpabautismo ng 1,000 beses, hindi po kayang linisin ng tubig na literal ang kasalanan ng tao. It is only by the blood of Christ. Kaya sabi ng Biblia, tanggapin mo ang Panginoong Jesus at ikay maliligtas. Sabi po ng Romans 10, verse number 9 at 10, kung ipahayag ng iyong bibig, si Jesus ay Panginoon, at sasampalataya ka ng iyong puso na siya'y binuhay na muli sa mga patay, ay maliligtas ka. Pag yung ibig sabihin po nung tatanggapin mo si Kristo po ay Diyos. Kasi meron namang mga tao hindi naniniwala sa Kristo ay Diyos. Pero maliwanag po ang sabi po ng Biblia. Sabi ng John 1-3, nagpasimula siya ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Verse 14, at ang berbo ay nagkatawang tao at nakita namin ang kanyang kalwalatian gaya ng buksong ng kamay. Ngayon po, mga minamahal, gusto kong sabihin na sa atin, may pag-asa sa kabila ng may matinding hirap. Dito po binabanggit, mga minamahal, may pangako ng pagbabago. Ang sabi po ng verse 51-52, narito sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga, hindi tayong lahat ay mga tutulong, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang isap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sa pagkatutunog ang pakakak at ang patay ay mga bubuhay na magmuli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Ang mabuting balita, isang araw, kapag ikaw ay naging mananampalataya, yung sakit mo sa kasukasuhan, yung sakit mo sa iyong tuhod, at Ate Arsing, yun ang naging karamdaman. Sabi niya, nung huli kong binalik dito po dahil sabi niya kaya niya ang init pero hindi niya kaya yung sakit doon sa kanyang hita. Kaya po siya ay nung last Sunday ba yun? Parang last Sunday. Siya po ay first service na. Pero alam niyo po ngayon, naranasan niyo yung pagbabago ngayon. Hindi ko po alam kung anong sakit-sakit natin. Alam ko, lahat tayo may sakit-sakit. Yung iba naman, bulsa ang kumigro. Gawa ng
Don Mayo meron tayo. Mahal ng gas, mahal ng bigas, mahal pang diesel, lahat na. Apektado. Pero alam niyo po ang katotohanan, lahat po kasi makakaramdam ng sakit o sakit. Aliwanag po ang sabi ng Biblia sa Roma. Sabi doon, sabi ng Hebrew, ng Romans 9:22. For we know that the whole creation groaneth and travaileth in faith even until now. Hindi ko alam kung anong may sakit siya eh. Pero isang araw, kapag ikaw ay naligtas, God will wipe away all your tears. Sabi po ng Revelation 20 verse number 21 verse number 5. May pangako na isang araw babaguhin. Mula doon sa may kasiraan, papalitan ng walang kasiraan. Mula doon sa may kamatayan, papalitan ng walang kamatayan. At ang maganda, sabi po ng verse 53 to 54, sapagkat kinakailangan itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Ang ibibigay po ng Diyos ay permanente na wala ng kasiraan. Tayo dito mga minamahal. Ikaw ay bata ngayon, pero bukas matanda ka. Malakas ka ngayon, pero bukas pwedeng mahina ka. Maganda ka ngayon, pero bukas hindi natin alam ang kalalakas. Pero kung meron tayong pag-asa ng langit, ano man ang ating kahinatnan, mataba ka ngayon, bukas payat ka na. Mayaman ka ngayon, bukas mahirap ka na. Pero kapag ikaw ay mananampalataya, ano man ang maging sitwasyon na iyong buhay, may pag-asa ka na doon sa langit na bayan doon ka pupunta. Kapag si Kristo ang iyong sinampalataya. Kasi sabi ko nga po, hindi tayo maliligtas not by church membership, faith, or conduct, but by only by Christ alone. Kasi sabi ng Panginoon si Kristo, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man can come to the Father except by me. Kaya si Kristo po ang paraan patungo sa langit na bayan. Ang kailangan isang palatayan. Then verse 55 to 57, mayroong pong pahayag na tagumpay. Mayroong tagumpay kahit sa mayroong pong kinakaharap tayo na ganitong kalumbayan at kalungkutan. At si Tate Ersing po ay una nang naranasan yung complete healing ng Diyos. Kasi wala na doon. Bumabaguhin na siya. Wala nang hirap, wala nang lumbay, wala nang kalungkutan sa lugar na yun. Ang sabi po ng talata, saan naroon o kamatayan ang iyong pagtatagumpay? Saan naroon o kamatayan ang iyong tibok? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan. Bakit pa tayo namamatay? Dahil tayo makasalanan. Alam nyo, kung kayo po ay hindi makasalanan, hindi kayo mamamatay. Kasi po ang deklarasyon ng Diyos, ang mamamatay makasalanan. Ay ang problema po, sabi po ng Romans 5:12, kung paano pumasok ang kasalanan sa unang mga tao kay Eva at Adan, naranasan ng lahat. Kaya meron po tayong inherited sin. At yan po ay manifested sa ating lahat. Yung inyo pong anak, kung inyo turuan magsinungal, nakakapagsinungal eh. Ayaw nga po, sino po ba sa inyo dito hindi man ang tinuruan talaga ng magulang na magsinungal eh. Alam nyo, kahit hindi kayo turuan, tayo dun pupunta. Dahil tayo sadya ay mga makasalanan. Pero salamat, ang Diyos ang gumawa ng kaligtasan sa atin. Sabi po ng verse 57, datapwat salamat sa Diyos. Yung isipin, bakit pastor, naririnig pa namin, dadalamati kami, salamat pa rin. Salamat sa Diyos. Alam niyo kung bakit, mga kapatid, mga minamahal? Pag niyo pong titingnan, wala tayong puhunan sa buhay na ito. Sino dito nung ipinanganak may hawak na titulo? May hawak na ginto? Wala. Sabi po ni Hope, ako ay nabuhay na wala. Ako'y babalik na wala. Kung bakit meron ka ngayon dahil ng biyaya ng Diyos. Na-acquire mo lang yan o naipamana sa iyo. Pero alam niyo po, ang may-ari ng lahat ang Diyos. Kasi sabi ng Biblia,
The earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. Kaya po pagtatanong natin kung bakit meron ka, dahil yan ay biyaya ng Diyos. Kaya salamat pa rin sa Diyos. Yung 75 years na pinahiram sa atin ng Diyos kay Tatay Arce, mabuting bagay na ipagpasalamat sa kanya. Kasi hindi naman po napagbibigyan ng 75. Kung nga po, hindi ko po alam kung aabutin pa kailan. Pero salamat na rin sa Diyos dahil ako'y nakaranas ng kanyang pag-ibig. Panghuli po, ang sabi po ng verse 58, nandun po yung utos ng pagpapatuloy. Ito pong nangyari po sa atin, ang nais pa rin po ng Diyos kahit ang panalangin ni Tatay Arseng, tayo magpatuloy sa Panginoon. Ang sabi po ng talata, kaya mga kapatid, doon sa mga kapwa kumana ng palataya, mga tumanggap kay Kristo na ligtas. Ang sabi po ng Panginoon, tayo ay magsitatag, huwag makilos, laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman natin na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. For our labor in the Lord is not in vain. Kaya sabi dyan, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much ye know, your labor is not in vain. Eh, yung sabi, kailangan bang gumawa ng mabuti? Oo. Dahil yun ay mabuti. Higit po, yan po ay magiging sukatan ng pagbibigay ng reward ng Diyos sa mga mananampalataya. Eh, paano yung mga hindi mananampalataya? Eh, di ho, nakagawa ng mabuti sa buhay na ito, pero sa apoy ng impyerno pa rin po pupunta. Dahil hindi nga po tayo maliligtas ng ating paggawa ng mabuti. Dahil hindi kayang baguhin ang katotohanan ng paggawa mo ng mabuti na ikaw ay makasalanan. Ikaw lamang ay mapapatawad, sabi ng Biblia, kung ikaw'y sasampalataya. Ang sabi ng Romans 5:1, ye are justified by faith. Ikaw ay inaring ganap o ikaw ay naabsuelto. You are being acquitted only nung ikaw ay tumanggap sa Panginoong Jesucristo. Maraming pong salamat at naway tunay na ating nakita. Merong tagumpay sa gitna ng may pagluluksa. Dahil kay Tatay Arseng, tagumpay na po yun. Hindi ko po alam sa mga kaibigan at bisita. Kung ikaw naman ang mapapalagay doon sa kinalalagyan ni Tatay Arseng, tiyak na ang iyong labi ay ilalagay sa huling hantungan. Pero saan at nasaan ang kaluluwa? Pero tiyak po, kapag tinanampalataya, to be absent from the body is to be present with the Lord. Happy manalangin. Amang banal na dakila, marami pong salamat, Panginoon, dahil kayo po ang nagbibigay ng tagumpay. Sa ganaan kay Tatay Arseng, dahil siya'y mananampalataya, katulad ni Apostol Pablo, ang kanyang nasabi, according to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall be ashamed. But with all boldness on I'm also, for I shall be magnified in my body, whether it by life or by death. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Kay Tatay Arseng, ang kamatayan ay pakinabang dahil ito ay ang hudyat ng pagbabago na gagawin ng Diyos. Wala sa may kasiraan, pupunta sa walang kasiraan. Wala sa may kamatayan, pupunta sa walang kamatayan. Nawa, Panginoon, tunay na ang iyong salita ang kumilos at ako po'y umaasa ng Banal na Espiritu ang gagawa sa aming kalagitnaan. Patuloy po ang dalangin ko para po sa first family po at Tatay Arseng at lahat po ng relatives all sa buhay. Ang aming kahilingan, sila'y makapagpatuloy, higit Panginoon, sila po ay maligtas. Tanggapin nila kayo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ama, maraming pong salamat. Ito po yung hilingat dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Apo'y tapos na. Salamat